Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Montano Paglala at shoutout kay Maria Victoria Ak. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Handa na ba kayong lahat? Umiinom ang pinuno sa malamig na boses. Sa gabi, ang simoy ng hangin ay sumabog, sa likod niya, isang grupo ng mga pugad na katawan ng tao, sa oras na ito ay paulit-ulit na tumango. Well, para sa kaluwalhatian, pumunta. At sa puntong ito, sa basement. Bagamat maamo ay hindi na gusto, ngunit sa harap pa rin ng Aaron, ay makikita ang lahat ng 3 araw na ito, sinabi sa Aaron. Sa loob ng 3 araw, siya ay bilang kung siya ay nasa purgatorio, maraming babae ang dinadala dito araw-araw, at pagkatapos ay hindi niya nakita ang mga taong nagpaalis sa kanila pahirap at pang-iinsulto sa mga araw na ito, halos gabi-gabi. Ay makikita niya ang hindi mabilang na mga trahedya, sa pagbabalik tanaw, ang kanyang ulo ay napuno ng kanilang pag-iyak at hiyawan talaga pare-pareho sa kung ano ang inaasahan niya kung siya ay i-lock ang isang malaking bilang ng mga kababaihan dito, sila ay aalisin ng kaunti mamaya sa araw na iyon, at ang mga maganda ay itinuturing bilang isang gantimpala mga magaganda, hindi na sila muling hinarap, bagkos ay pinatay sila ng direkta. Ito ay hindi naaayon sa loika ng mga human trafficker, tama ba? Hindi ba ordinaryong human trafficker ang mga taong ito? Alam mo ba kung saan ay padadala ang mga babaeng pinaalis? Dahan-daang paulit-ulit na umiling, nagtanong, bakit mo ito tinatanong? Marami akong energy, kung ikaw. Enough. Magiliw na narinig ang mga salita ni Aaron, siya ay parehong nahihiya at galit. Sa huli, babae lang siya. Bagamat dumating siya na may ugali ng pagsasakripisyo, hindi ibig sabihin na wala siyang reserbang babae. Inulit niya ang mga kasuklam-suklam na larawan sa harap ng Aaron. Ngayon ay sinabi muli ni Aaron ang mga ganoong salita. Medyo napahiya siya. Bagaman sila ay malalim na nakatago, narinig ko ang isang babae na kinuha noon at ibinalik sa ibang pagkakataon na nagsabi na mayroong isang nawawalang bagay sa kanilang karwahe, na nakaprint na may logo ng Fijian City, kaya malamang na ito ay dinala sa Fijian City. Lumilipad na lungsod. Hindi ba ito ang lungsod ng Gusulauer? May kinalaman ba ito sa matandang iyon? Ngunit bakit ang matandang iyon ay naghahangad ng maraming kabataang babae? Kahit nakakalasing, hindi naman ganoon ang dati niyang katawan di ba? O patay na anak, naghahanap ng napakaraming babae para maging asawa niya. May anak, nakatingin kay Aaron na nakasimangot, maalalahanin ang hitsura, maamo ngunit puno ng hindi maintindihan, hindi niya alam kung bakit gustong itanong ito ni Aaron. Aaron itong murang lalaking ito ay magtanong sa mga bagay na ito, pagkatapos ng mabuting gawain sa sarili. Iba-iba ang iniisip ng mga tao, minsan iba ang focus. Iniisip ni Han Sanchen na hindi pangkaraniwan ang pagkidnap na ito, kaya binigyan niya ng espesyal na pansin ito, at iniisip pa nga na maaaring ito ang ugat. Ngunit sa mata ng kahinahunan, hindi mahalagang itanong kung saan pupunta ang mga paninda. Well, sapat na ba ang iyong naitanong? Oras na para dyan. Magiliw na titig Aaron, pagkatapos, sa kama ng isang kasinungalingan. Aaron tumingin sa babaeng ito, talagang pakiramdam na siya minsan hanggang medyo kaibig-ibig, ngunit siya ay din upang isave ang mga tao, handang isakripisyo ang kanilang mga sarili,
Aaron pa rin medyo humanga sa ganitong uri ng tao, kaya, tumayo at lumakad patungo sa cell. Siyempre, wala siyang ideya tungkol sa kahinahunan. May gusto lang siyang malaman tungkol dito. Ngayong alam na niya, natural na sa kanya ang bumitaw. Ngunit ang Aaron ay nagbukas lamang ng isang hola at nagmamadaling lumabas na nakasuot lamang ng panloob na plain na damit. Hinawakan niya si Aaron at galit na galit, "Hayop ka, ano ang gusto mong itanong sa akin? Sinabi ko na sa iyo, ano ang gusto mong gawin sa akin? Bakit gusto mong saktan?" Ang inosente. Walang magawang umiling si Aaron at sumulyap sa kanya kung saan. "Malaki talaga ang dibdib at walang utak, pinalabas ko lang sila. Ang palayain sila ay para sirain sila. Hayop ka, lalabanan kita." Kasabay nito, marahan niyang hinayla ang Aaron at pinunit ito, na parang shrew. Aaron ay tossed sa pamamagitan ng kanyang ulo ay malaki, nais lamang na hayaan siyang tumahimik, madaling ipaliwanag, ngunit sa oras na ito. Biglang, nagkaroon ng malakas na ingay, at pagkatapos, bago pa ito maaninag ng Aaron, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Tuldok, para silang pansamantalang hukbo na binuo ng iba't ibang gang. Sa oras na ito, ang mga taong ito ang nanguna sa pagmamadali sa Aaron at napakapuyat laban sa kanya. Bahagyang nagulat si Aaron. Sa oras na ito, biglang nagkusa ang mga tao na umiwas sa daan. Pagkatapos, isang dosenang tao ang nagmula sa mga kalsadang iyon. Malinaw, ito ang mga pinuno ng grupong ito. Ngunit nang lumapit ang mga taong ito, sumimangot si Aaron. Aaron, sa oras na ito, habang naglalakad sa harap ng mga tao, may mga biglang natigilan. Aaron ay din masyadong nagulat, hindi inaasahan sa oras na ito, ang ganitong uri ng lugar, hindi inaasahang nakilala ay hindi dapat matugunan ang lumang kaibigan. Ang una ay isang matandang madre. Hindi siya kilala ni Aaron, ngunit hindi makakalimutan ni Aaron ang pangalawa sa kanyang kaliwa at ang grupo ng mga tao sa likod niya. Si Master Sanyong, ang pinuno ng Nihilismo, sina Elder Wu Yan, Elder Ye Gotcheng, Liu Yunfeng at Qin Shuang, na pinakakilala sa Aaron. Nang makita ang Aaron, halatang natigilan si Master Sanyong at ang kanyang grupo. Hindi nila akalain na buhay pa si Aaron, at dito nila nakilala si Aaron. Aaron, siya ba ang taong may palakol na pango? Ang katahimikan ni Sanyong ay pumukaw ng 1,000 alon sa karamihan. Karamihan sa mga taong maaaring pumunta dito, tama man o masama, ay pupunta sa paligsahan ng martial arts. Bagamat lahat sila ay nagyayabang na sila ay pupunta para sa martial arts contest, sa katunayan, alam ng lahat na sila ay pupunta para sa palakol ni Pango, ngunit kilala nila ang isa't isa. Sa oras na ito, nang marinig ang pangalan, isang grupo ng mga tao ang nagulat at handang lumipat. Siya ay isang disipulo lamang bago ang Nihilismo, hindi Aaron. Mahinang paliwanag ni Master Sanyong. Sinasabing si Aaron, ang manugang ng FUJIA, ay kasal kay Fujiya Fuyao sa loob ng maraming taon. Bilang karagdagan, ang labanan sa lungsod ng Tianlong ng Aaron ay napakalakas. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ng Nihilism ay hindi nag-iisip na ang Aaron sa kanilang pamilya ay Aaron na may hawak na panguaks. Sa karamihan, ito ay isang duplicate na pangalan lamang. Kung tutuusin, sa mata ng mga nihilists, ang mga nagawa ng Aaron sa Nihilism ay talagang napakatalino, ngunit kung tutuusin, malayo pa rin silang lumaban kay Gusu Fengtian. Higit pa rito, iniisip ng karamihan na ang Aaron ay namatay sa huling digmaan. Pangalawa, kahit nabuhay pa siya, maraming nihilist ang ayaw umamin na ito ay isang katotohanan, dahil ang isa ay alipin sa kanilang mga mata, at ang isa ay isang makapangyarihang tao na may pangu palakol. Hindi sila maaaring maging iisang tao. Hindi bababasa, hindi maraming tao ang handang maging mas mababa kaysa sa kanilang sarili, at bigla silang mas mataas kaysa sa kanilang sarili. Si Sanyong lang ang nakakaalam kung may supernatural na kapangyarihan ang Aaron. Ito ay halos kapareho sa bulong-bulungan. Gayunpaman, batay sa nakaraang pagdududa, hindi siya sigurado na ang dalawang Aaron ay magiging iisang tao. Mula sa isang tiyak na pananaw, naniniwala siya na ang Aaron na ito ay maaaring dahil ang kanyang pangalan ay nagsasapawan ng pangalan ng Aaron ni Fujiya, kaya tinuruan siya ng Aaron ng Fujiya na Musyang Shenggong sa ilalim ng kanyang kabutihan. Hindi ba Aaron yan? May mga tao agad na naaawa. Syempre hindi.
Si Aaron ang manugang na tumutulong sa pamilya. Isa siyang makapangyarihang general ng Zhonglang, pero traidor lang siya sa aking nihilismo, sabi ni Ye Gucheng sa malamig na boses. Tingnan muli ang Aaron, mga mata ni Gucheng, malamig na pagpatay lamang. Pagkaalis ng Aaron, halos hugasan ni Qin Shuang ang kanyang mukha ng mga luha araw-araw at nanlumos sa loob ng mahabang panahon. Sinasamantala ang oras na ito, unti-unti siyang nagsimulang umakyat sa trono. Siya at si Lu Yunfeng ay naging mga disipulo ng nihilismo, at ngayon sila ay sinusuportahan ng mga mapagkukunan ng Juzang, ang kanyang paglilinang ay sumusulong ng mabilis. Kilalanin muli ang Aaron, tingnan na hindi siya namatay, natural na gusto niya ay puno ng paghihiganti, isang snow bago kahihiyan. Lalo na kapag nakita ni Qin Shuang ang Han 3,000, tinatitigan niya ang Aaron sa lahat ng oras. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa tuwa at gumagalaw. Hindi man lang siya kumukurap. Lalong nagalit si Ye Gucheng. Ngumiti si Aaron at tinitigan si Qin Shuang. Hindi gusto ng Aaron ang nihilism. Si Qin Shuang lang ang kanyang mabuting kaibigan o nakatatandang martial sister. Sa Zhongnay, siya lang ang napakabuti sa kanyang sarili. Sa huling digmaan, nakipagsapalaran pa siyang maalis sa nihilismo at tinulungan ang sarili. Nagpapasalamat si Han Sanchen kay Qin Shuang. Si Qin Shuang ay may luha sa kanyang mga mata at nakangiti. Aaron, hindi ka patay. Ikaw, bakit ka nandito? Nagtataka si Master Sanyong. Magsasalita na sana si Aaron. Sa sandaling ito, malumanay niyang itinuro ang Aaron at sinabing, kasosyo niya ang mga taong iyon. Ito ay isang ipinagbabawal na silid kung saan maraming kababaihan ang gaganapin para sa kanilang kasiyahan. Ngayon lang, may gustong gawin ang halimaw. Noong siya ay handang palabisan ang ilang tao para maglaro, dumating ka lang sa oras kung hindi, sila at ako. Basta, sa pagsasalita nito, mahirap magsabi ng lamang, galit at hinaing. Aaron, isa ka ba sa kanila? Tatlong yung don puting kilay masikip kulubot, hindi makapaniwala sa paraan. Sa mga mata ni Sanyong, mas mababa pa rin ang hilig niya sa Aaron. Kung tutusin, walang divine skill ang Aaron, at naniniwala siya sa bata. Anong kakaiba dyan? Kuya Marshall brother, huwag mong kalimutan na ang dahilan kung bakit napaalis si Aaron sa ating nihilist sect ay dahil miyembro siya ng masamang paraan. At saka, naaalala mo ba ang tungkol kay Xiao Tao? At this oras, malamig na sabi ni Elder Wu yan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.